Kami po ay bumabating muli sa ating mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay palagi sa ating ginagawang pag-aaral sa ating podcast ngayong pong gabi. Pang-ilang episode na tayo, kapatid na Jeriel? At anong pamagat ng ating papaksain? Ayan po tayo ngayon. Tayo ay ka 177 episode. And ang hold on. I lost it again. I don't know how to operate this thing. Okay. Uh, how can one be truly transparent and uphold a better democracy? Yan ang itinatanong sa atin. No, Opo, kapatid. yan ang ating sasagutin sa magitan ng Biblia, pero tayo po muna ay, gaya ng dati, tayo magpapasalamat sa Diyos. Yahuwa Ama, salamat po ng marami sa inyo. Namamalagi po ang iyong pagmamahal, pagmamalasakit at pagbabantay sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga biyayang tinatanggap namin. Salamat din sa iyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon para ang mga salita mo na nakasulat sa Biblia ay amin pong marinig at itong aming maisaalang-alang, maibuhay, sundin para sa iyong kaluwalhatian. Sa amin pong pag-aaral nawa ay maging bukas ang mga pag-iisip ng mga tagapakinig na ang kanila pong iisip ay matuon sa mga katotohanan na nakasulat sa iyong banal na aklat. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Ama. Umaasa kaming buong tinanggap mo na kami sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel, kaya itong ating tatapik sapagkat yan ang itinatanong. Sinundan ng ating mga kapatid at mga kaibigan ang naganap na rally ng ating pinanggalingang relihiyon, Iglesia ni Chairman, at ang kanilang pinagrarally ay yung magkaroon ng transparency at saka better democracy. So ating pinamagatan ang paksang ito ating sabi nga, ni-rephrase lang ang tanong ng kapatid, no? How can one be truly? Kaya ating alamin yung totoong transparency. At saka uphold a better democracy. Pag sinabing democracy, kalayaan. Pag sinabing transparency, ay walang itinatago, walang inililihim, maging sa political fabric o political na bahagi ng buhay ng tao, lalo na pagdating sa relihiyon, ay kailangan magkaroon ng true transparency and a better democracy in its true meaning. Okay? So, kapatid na Jerian, meron ba tayong pakikinggan ngayon na sagot ng tagapagsalita ng Iglesia ni Chairman na Yes, ang ano natin ay isang abogada yata ito sa Pilipinas. Ano, mm, isa siya abogada at Castro ang apelyido yata. Meron lang okay. siyang, ito vlogger din. Kung sino, alam mo kung vlogger ang tawag dito. Kasi kapag ka nagpupuna at nagbibigay ng komentaryo dito sa ating sa YouTube, no? Mabuti rin mapakinggan ng mga kaibigan natin, mga kapatid nating iglesia, no? Para maintindihan ninyo, alam nyo, yung pananampalataya, maganda yan eh. Pero hindi po pwede na ang pananampalataya natin, hindi natin sinisiya sa tama ba? Kasi baka minsan nasusunod na natin, mali na pala. Kaya kinakailangan sa isang mananampalataya ay mapagsaliksik, no? Huwag basta ang oo lang ng oo, tango lang ng tango doon sa sinasabi sa kanya at pinagagawa sa kanya. Kasi mahalaga po yan eh. Una, tandaan natin, kung ikaw ay, sabi nga natin nung iglesia pa tayo dyan nung iglesia pa tayo ni Kristo, ano sinasabi natin? Tayo ay mananampalataya. Tayo, ang ating Pangulo ay ang Panginoong Yahushua Kristo o ang tawag natin noon ay Heso Kristo, no? Walang masama doon. Kaya dapat tiyakin mo, ang sinusunod mo pa talaga ang Kristo.
Kapatid na Erning. Yan ang tanong eh. Kasi ito, ang ganda ng pamagat nila eh, transparency and better democracy. Di ba? So mamaya magkukomentaryo din tayo dyan sa pamagat na yan. Tandaan natin, ang mga tao, meron laging bias yan eh. Ang mga leader, Tama. mga bias yan. Ngayon, ano ba bias nila? Ano ba ang nasa isip nila? Bakit ba nila ginawa yan? So, ang sa atin, hindi natin matuturol. Ito po ay, sabi nga, disclaimer, we cannot actually uh, pinpoint kung ano man yung kanilang balak, saloobin. Hindi natin Motibo. makontrol yun. Yung nakikita natin lang, alam mo, sabi nga, pag nakita na natin, natanong na natin, nakita natin yung mga kaganapan, doon tayo nagkakaroon ng isipan na kung tama ba o medyo lisya ba yung kanilang nagawa. At yung ba talaga ay para doon sa sinasabi nilang transparency at saka better democracy. At siyempre, kapag nagsalita ka ng mga ganyang bagay, ikaw ang unang-unang gumagawa niyan, di ba? Because you're doing that. You want that. You want to sabi nga you want to share your POV or your point of view when it comes to governing, di ba? O tingnan natin, kapatid na Erning. O ito, pakinggan natin tong Pakinggan natin. magsisimula na tayo dito sa kasi medyo mahaba ito ka Erning eh. Oh, yeah. Doon na lang sa malapit doon sa sinagot ng iglesia. Tama. Yeah. Tingnan natin doon sa malapit doon sa sinagot ng iglesia. Hanapin ko po yan. O, ito, tingnan natin. Nakangiti naman yung mga iba eh. Oh. Oh. Diba? Senator Amy. Whoever invented this thing is a genius. Pasensya na kayo muna at ano po yan. Took until merong mga tinatawag na commercial. From Germany. Commercial. Skip natin. Labas sa usapan ni Senator Amy at saka ng organizer. Okay. Noong narinig natin ay pinabayaan natin dahil ang tema po Yun na. So in other words, nalaman na lang nila yung tema na sasabihin niya nung nagsasalita na si Senator Amy. According sa INC. Mhm. Okay? So, nung nadinig nila, di ba, meron akong interview eh, sabi ko, siguro nahihiya lang sila na patayin yung mic kasi baka rude. Diba? Baka rude yung dating. Pero hindi talaga pala din nila papatayan ng mic because nakita nila sa dinig nila na yung sasabihin ni Senator Amy ay ng kanyang sinasabi ay pakikipag-usap, pagpapayo ng isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Pagpapayo? Maganda naman, mga kaklit. Pagpapayo ng isa nakakatandang kapatid sa nakakabata. Maganda po yan. Magandang intensyon ng INC. Yeah, magandang intensyon ng INC. Kaya lang kasi, di ba, mas maganda kung magpapayo kapatid sa kapatid, dapat hindi diyan sa libo-libong tao na ipinahiya niya yung Pangulo. Pero ang intensyon ng IEC, maganda kasi pagpapayo to sa kapatid. Pero di ba minsan nagaganap yung pagpapayo? Teka, tayo naman magkomento. Hindi intensyon ng INC yun. Na maganda na pagpapayo. Yun ang kanilang statement o testimonya. Maganda naman yun eh. Sabi niya, hindi na namin, pinabayaan na namin nung marinig namin. So hindi nyo alam. Di ba? Hindi nyo alam. So doon nagulat kayo. Pagkatapos, ang salita nitong spokesman ng INC, yun naman ay pagpapayo ng nakatatandang kapatid para kaya okay na rin. Alam mo, kumbaga sa parang contradiction yung mga kasi nga unaware ka eh. Kapag ka unaware ka doon sa magaganap at pagkatapos magpapaliwanag ka, medyo awkward yun eh. Di ba? Awkward yan. Oo, medyo natural lang yun. Natural lang na ganun ang sagot ng spokesman o hindi naman siya yung sumagot niyan sagot ng leader ng Iglesia ni Cristo, no? Natural lang yan na ganyan na maging kasagutan nila. Ang mga taong nakikinig diyan, pwedeng masamain yan,
pwede ring mabutihin yan, di ba? Yung sabi nga, mabuti yan. Nagpapayo. Okay. Parang ito namang nagko-komentaryo, sinasabi niya, oh, maganda nga yun, maganda magpayo. Pero kapatid sa kapatid, kaya lang, bakit doon sa... Ayun, meron ng comment. Di May ba? comment na. Kasi ang tao pag-uusap at pag-uusapan yan eh. Chismis ba yan? Kapatid Eric, chismis ba yan? Hindi. Kasi you broadcast it in public eh, no? So nagbibigay ng komentaryo ang mga tao sa kanilang pagkakaintindi noong naganap sa rally ng iglesia ni Chairman o iglesia ni Cristo. Sige, tawagin na natin. Kasi alam nyo, papaliwanag muna namin ha, bakit ayaw namin tawaging iglesia ni Cristo? Kasi una, ayaw namin banggitin at ikabit sa kanila yung pangalang Kristo eh. Di ba? Hindi naman sila talaga tagasunod ng Kristo. Ayon sa aming pananalig, sa aming pagsisiyasat, ano? Sinasabi lang nila. So, yung iglesia nyo, nagkakaintindihan naman natin, INC na lang ang itawag natin. So, alam naman na natin. So, yung INC. Yan. INC nga ang tawag ng marami dyan. So, tuloy natin. Dapat personal. Ayun, personal. Diba? Personal dapat. So, pero syempre hindi natin ito mapipigil dahil maganda naman yung intensyon ng INC. Data. Tanong ni Tanjin, ba't hindi nila pinahinto nung nagfa-fabricate na ang family dirty laundry ko, no? Well, hindi natin alam sa pamunuan ng INC. Basta sa kanila, maganda ang kanilang intensyon, according to them, na total ito ay pagpapayo sa kapatid. Pero, di ko lang alam kung nakalimutan nila na Pangulo kasi. Pangulo yung sinisira sa libu-libong tao. Tingin ko lang, hindi lang siguro talaga nila napigilan. Hindi para hindi lang para i-tolerate si Amy Marcos. I do not think na feeling ko hindi lang nila napigil. Kasi nandun na eh. Hawak na Yung nga, nagulat eh, di ba? Sabi nga. Nagulat. Una, ako, ang tanong ko doon eh, ang iglesia, may patakaran kayo eh. Kasi iglesia rin kami dati. Tagal kong ministro dyan. Kapatid, ilang taong ka ministro dyan? Di ba? 24. O, 24 ako. Mabot ako ng 30 nga mahigit. 34 yata, 36. Alam nyo, meron tayong mga tuntunin. Sabi nga ni Marcoleta doon sa kanilang rally. Isipin mo, sa Senate, sabi ni itong senador na Iglesia ni Cristo, yung si Mr. Senador Marcoleta, sabi niya, doktrina ang pinatutupad natin dito. Nasa Senado yun. Makikita mo talaga yung bias ng iglesia eh. Yung kanilang jargon word eh. Yun ang ginagamit pati sa Senado. Doktrina eh. Sa halip na batas eh. Di ba? Ano bang batas? Doktrina ginamit. Ito naman sa rally, tuntunin. Paano ba yung mga tuntunin? Tuntunin naman ang ginamit. O di ba? Sa mga katwid, itong mga kaibigan natin, ang mga kapatid natin sa iglesia, na yun nga, nagulantang. Pero sabi nga, paano kayo magugulantang? Meron kayong tuntunin. Di ba ang tuntunin ninyo? Kahit nga nung ako'y nakadistino ko sa Pacific Northwest, nakadistino ko dyan sa, ano ba yung distrito na yan sa Jacksonville? Yeah. Ano ba yung distritong yan? Southeastern Seaboard. Araw, no? Southeastern Seaboard ng araw. Na-destino rin ako dyan sa iba't ibang mga distrito dyan sa Northeastern Seaboard. Ngayon, alam niyo mga kapatid, ang tuntunin ng iglesia ito. Kapag ka mayroong programa at mayroong kakantahin, kahit pa yung mga popular na music o popular song, no? Kinakailangan isubmit mo yung lyrics. Di ba? Babasahin nung nando sa Central. Kilala natin dyan si BS, no? BS ang ang initial, si BS. Babasahin nun yun. Ako nga, nagsabit ako ng kanta eh. Isipin mo, pati yung lyrics binago. Hindi nawala na sa tono. Kasi hindi naman musikero yun eh, yung nagbabago. Di ba? Hindi siya musikero, babaguhin niya. At saka alam nyo, yung mga ginagawa natin noon, no? Na babaguhin mo yung lyrics, yun eh, kabastusan. Kapatid na Erning, hindi yun pagkokontrol lang doon sa inyong sabihin mo na lang hindi tinanggap. Pero baguhin mo lyrics, binastos mo yung tinatawag na composer. Di ba?
Mhm. Pagka binabago mo yung lyrics, binabastos mo yung composer. Kawalan ng respeto Ma yun. O yan ang ginagawa. O, balik tayo sa tuntunin nila. Kasi yun na nga sinabi ni Marcoleta, tuntunin daw. O ito, tuntunin nyo. Pagka merong aawit, pagka outside song, pinadadala nyo yung yung lyrics. But titignan nyo kung may masama bang wording doon, kung ano man, bago nyo sasabihin, oh, sige, ito, pwede ito. Ba't di nyo, yung ba, bigla na lang sumulpot si Miss, ano ba yan, si Amy? Sumulpot na lang ba dyan si Amy Marcos dyan sa inyong tribuna? Oh, alam nyo magsasalita. O di sana tinignan nyo naman yung tapos sinabi nyo, kinausap nyo, pwede nyo gawin yun na hindi nyo mababastos yung mga tao. Sasabihin lang natin, ito pwede kang magsalita, pero ang pwede mong salitain. Alam mo, pwede naman yung kapatid na Erning. It's not, puwedeng-puwede. pwede nilang sabihin yun. Na kausapin nila Hindi bago kasi magtagumpay. ganito 'yan, ang gagamiting platform ay yung kanilang tribuna, yung kanilang Yes. Mm. yung kanilang, itinayo na tribuna. Ang siyempre yung speaker do'n bukod kay Marcoleta ay, itong si Jaime 'no, dapat ay alam nila kung ano yung content. Kaya nga po, ang sabi nga nila, na-achieve na nila ang kanilang goal kaya hindi na nila itutuloy yung ikatlong araw na pagrarally. Sa Mm. makatwid, sabi nga ng ibang mga vloggers, yung maaaring tinutukoy nilang na-achieve nila ang kanilang goal ay yung namang magsalita itong si Jaime para siraan ang kanyang kapatid. At ang sabi pa ng ibang mga vlogger, kung totoo po yun, mula sa pagkabata ay gano'n na siya, gumagamit na siya ng ipinagbabawal na bato. O bakit ikinakampanya pa niyang kapatid niya? O sa iba't ibang mga ah, katungkulan sa gobyerno, nandyan siya para ikampanya yung Bakit niya kapatid niya. sinabi na hindi pwedeng kumandidato yung kapatid ko? Alam mo, it's all, sabi nga, alam nyo dito sa mundo, mga kaibigan, ang Diablo gumagawa para magkagulo ang mga tao. Tama. Gawa ng Diablo yan Ang Diablo, ama ng mga sinungaling yan. Yan ang yan ang sabi nga, meron siyang pisi para patakbuhin yung mga taong ganyan. No? Maring sa isang punto, sasabihin ng isang tao, maganda yung ginawa sapagkat pagpapayo. Sasabihin naman ito, katulad nitong ating commentator na to, nang sinasabi niya, maganda nga yun, magpapayo ka, pero hindi sa publiko. Sa harap ng libu-libong mga tao, ilang libong tao yung sasabihin mo. At saka isa pa, Pangulo ng Presidente ng Pilipinas yun Pag sinabi mo Oo. yan, ang pagpapayo, ganito ang tono. Brother, pwede bang magbagong buhay ka na? O, di ba? Tigilan mo na yung maling ginagawa mo. Yan, pagpapayo yan. Pero yung sabihin mo na gumagamit siya, addict siya, hindi pagpapayo yon. Yun ay revelasyon. Yun ay At pagsisiwala ng kabulukan. Ng kabulukan ng isang tao. Kapatid mo sa iyong bahagi at sabi nga, kalaban, ewan ko kung kalaban mo sa politika yung kapatid mo. Hindi ko alam yan. No? Pero kasi wala naman tayo dyan sa politika. Pero yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. At lalong gumugulo kapag alam nyo, katulad yan, ang mga tao, ano po ang sinasabi ng mga tao kapag na earning? Sino daw ba nag-endorso dyan sa mga kandidato? ang sabi ng mga vloggers na napapakinggan natin, sinisisi niyo yung mga taong yan na naging korap. Sino ba bumoto sa kanila? Mhm. Sino ba anong uring tao na mga politiko binoto ninyo? Yun ang inendorso ninyo. Sa makatuwid, ang inendorso ninyo, mga taong korap, tapos yan Mhm. ngayon, ang hinahanapan nyo ng transparency. Yan ngayon, ang Mhm. hinahanapan nyo ng better democracy. Ngayon, kung atin pong pag-aaralang mabuti ang kapatid na Diria, pag sinabing Marcos, walang pag bahid ng korupsyon. Pero ay, sila ang pilit na sinisiraan. Sige tuloy ka, kapatid Erning. ayun, ang ibig lang sabihin, Ang ang Marcos, walang sino yan? Inendorso ninyo. Sumisingit si Pugi. sa Sa makatuwid, ang inendorso ninyo, mga taong korap, tapos yan nga na kayo ng better democracy. Ngayon, kung atin pong pag-aaralang mabuti ang kapatid na Diria, Sige po.
Kaya kung ating pag-aaralan, tutuloy natin sapagkat naghahanap si Kajeriel ng iba pang mga komentaryo at yung mga puna ng mga nakasaksi. Hindi lamang sa ating bansa, kapatid na Jeriel, sapagkat lumagana po yan at ang epekto niyan ay sa iba't ibang mga bansa nakarating. Alam niyo, ang epekto niyan ay hindi lamang kasiraan ng ating Pangulo sa Pilipinas, kundi pati na po ang kasiraan pagdating sa ekonomiya. Sapagkat siniraan ng ating ang present na presidente na duly elected by millions of voters in the Philippines na ang sabi nga, ang Diyos ang nagalagay dyan. Kaya kung may puna kayo na muli, una, kapatid niya yung ate siya at siya ay sabi nga parang tumatayong ama. Ang sabi nga ng Biblia sa Mateo 18:15, alam naman natin sila ay nagbabasa rin ng Biblia. Kapag ka nagkasala ang iyong kapatid, puntahan mo siya mag-isa, mag-usap kayong dalawa. Di ba? Pagka nakinig siya sa iyo, doon dapat, privately. Kasi yan ay problemang pampamilya. Hindi naman problemang, sabi nga, pampolitika sapagkat ang bindera niya sa kapatid niya, yung moral. Kaya kanyang hinahanapan ng moral ascendancy, yung kanyang kapatid, siniraan niya para, anong layunin niya? Para umalsa ang mga tao, sumama sa rally ng INC, dumami ang mga taong magagalit sa presidente, magkakaroon ngayon ng komosyon, magkakaroon ngayon ng paghahangad na piliting paalisin siya. Ano ngayon ang pwedeng mangyari pagka ganyan? Mayroon pang mga secessionist. Ano yung mga secessionist, kapatid na Jeriel? Yun ang mga tao na gustong magkaroon ng bukod na gobyerno. Di ba? Na wag silang pakialaman ng pinaka-leader ng isang bansa. Anong layunin nun? Para agawan ng kapangyarihan o paalisin sa kapangyarihan ang namumuno sa isang bansa, partikular sa Pilipinas. At ang mangyayari po dyan na magkakagulo na, ang mangyayari baka ideklara ng kasalukuyang pinuno o pangulo ng bansang Pilipinas ang tinatawag nating martial law. Di po ba? Sapagkat pagka nagkakagulo na ang magiging propensity o tendency na gagawin ng Pangulo ayon sa konstitusyon ay ang magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Lalong mahirap po yun. Kaya itong ginawa nitong senador na kanyang paninira sa kanyang kapatid at ang nasa baliba, ginamit niya na platform ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Di po ba? Na ang kanyang talagang siniraan at saka ginawa ng masama ay ang kadugo niya. Sabi ng ibang mga tao sa komentaryo, hindi naman katakataka na maging gano'n ang isipan nitong si Amy Marcos sapagkat yung leader mismo noong INC, mismong yung kanyang nanay at mga kapatid, ang kanyang kadugo, ang siniraan niya at binaliwala niya, hindi niya na minahal. Di ba? Kaya, ang sabing parang mayroong paralelismo. Di po ba? Parang Hindi talagang merong parang. Talagang paralelismo. Kasi, paralelismo. yung plataforma ng umu-okay, yung plataformang inakyatan nung senador. No? Yung platform na yan. Yung inakyatan niyang platform at ang mga nandoon sa baba, yung mga nandoon sa baba, okay lang, tirahin mo kapatid mo. Bakit? Oo. Yung pinuno nila, ganun, nakakulong yung kanyang kapatid. Kaya nga meron doon ako nakita pinost ko rin, yung si Ka Angel, no? Kung nasa na ngayon, at tapos ang pinakahuli nung ay nakakulong siya. Nakakulong. Yeah. Ano kaso? Wala namang kaso. Yan mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid, Bakit makukulong ang isang tao na wala namang kaso? Ano ba yung kaso? Meron daw mga armas. Alam natin hindi totoo yun eh. Alam natin hindi totoo yun. Sabi nga, kayo ba naman mapagpapapaniwala kayo dyan sa mga pinaggagawa na maglalagay? Ano ba namang klaseng armas yun? Di ba? Tapos ilala siya, ang daming armas, tapos isa lang siya, dalawa lang silang gagamit. Ano ba yun? Di ba? Sipin nyo nga. At isa pa, ito,
Kapag may armas, kailangan full ammo. May ammunition. May baril ka nga, wala ka namang ammunition, di ano, pamamalo mo. Sabi nga, use your coconut. Sabi nga, kailangan naman mag-isip-isip naman tayo. Yeah, sige, nakakulong. Ba't di mo palabasin, kapatid mo? Di ba? Kasi nagsalita yung kapatid niya na ang iglesia niya ay nagigiba na, sinasabi. Totoo naman yan eh. Hindi ang pagkagiba ay yung hindi nagkawatak-watak kayo, hindi. Ang pagkagiba, yung doktrina, yung doctrinal. Yun ang magigiba. At yun ang nagigiba. Actually, yun na nga ang nagiba ngayon eh. Di ba? Giba na. Giba na nga yan eh. Giba na yung doktrina eh. Hindi nyo nga kayang sagutin yung ibinabato namin na paano naging talaan yung tali. Yung talian naging talaan. Paano nangyari At yun? saka, kapatid, ang larangan pinasok nila ay hindi larangan na doon sila dapat mag-excel. Ano ba yung Nako, larangan dapat nila mag-excel? Ipangaral ang ebanghelyo. Hindi mo Ayan, naman yan ang- papel na ikaw ay magsasalita roon sa harap ng mga tao. Itong dalawang mga ministrong ito na tuwang-tuwa namang sila ay mga spokesperson daw. Naku, hindi mo lang yun naisip na kayo nanumpa sa Diyos. Hindi kayo nanumpa sa bayan. Nanumpa kayo na kayo tutupad sa tungkulin nyo, ipangaral yung ebanghelyo. Hindi yung nangangampanya kayo, inaatake nyo yung gobyerno. Hindi ganon. Ang mga Yeah. unang tagasunod ng Sabi nga, ating... tuloy. hindi yan ang inyong porte, no? Hindi yan trabahong pinatatrabaho sa inyo. Kaya pagka pinasok ninyo, ang hindi nyo saklaw na trabaho, ano magiging resulta niyan? Magiging magulo. Di po ba? Nung panahon ng Kapelex, bawal ang politiko. Panahon ng KRD, bawal ang politiko. Abay lang dumating itong taong ito na humarili sa Eduardo. atin. Si Eduardo. Ang nangyari, hinikayat yung mga tao na sige, humawak kayo ng katungkulan. At bali ba, siya ay humawak din ng katungkulan eh. Ayan, kapatid na Erning. Kasi siya yung nanguna. Nauna eh. Kanino siya nagsilbi? Kaninong presidente siya nagsilbi? Kay Mr. Duterte. Ayan, ngayon nakakulong na. Ngayon, paano ka nagsilbi? Ginawa kanyang, ano tawag doon? OFW envoy. Ayan. Kaya meron kang diplomatic passport kapag pumupunta ka sa iba't ibang mga bansa as a diplomat. No? Ano ba talaga? Papasok kayo sa bansa, may dala ka sariling eroplano. Abay, talo mo pa yung mga diplomat na Pilipino. Di ba? Kapag Erning, maraming senador bumibisita dito sa Amerika, namamasyal. Diplomatic passport din yung mga yon. Pero sa pampasahero sumasakay. Pampasahero. Ikaw, may sarili kang Airbus. Isipin mo yan. Naglingkod ka doon sa gobyerno ni Duterte. Mga kababayan, baka hindi nyo po alam, yung pong pinuno ng iglesia ni chairman, ang iglesia na yan ay dating envoy. Ayon sa aming nabasa noon, envoy siya ng OFW. Yan. Kaya hindi ko nakataka na itong si Marcoleta ay pumasok sa politika rin. At saka ito ay hindi pwedeng pumasok yan nang walang basbas nitong si Eduardo, no? Na sige, pwede ka. Hanggang sa nakarating sa Senado. Nang pumasok sa Senado, puro tuntunin ng bias na siya. Sa kaya ang gusto niya, yung kanyang ipilit niya. Di ba? Ang kanyang gusto ang ipilit niya sa dikta siyempre ng puno, hindi naman magsasalita yan ng sarili lang niya eh. Nagsasalita ho siya dahil sa merong nagmamando. Ito ang agendang ipasok mo doon. Alam ba niyo kung bakit? Kapagkat kung ma-oust itong si Presidente Bongbong Marcos, ang ilalagay nila yung bata-bata nila, si Sara Duterte, na doon sa tatay nito mayroong utang na loob ang ang liderato ng iglesia ni Cristo, no? Iglesia ni Chairman. Kaya doon ay pwede silang magkaroon uli ng katungkulan, kapatid na Jeriel, sa gobyerno at maibalik sa kanila yung tinatawag nating diplomat na passport at sila ay makakapagbiyahe, nakasakay sa puting elepante sa iba't ibang mga bansa. At saka ito pa, akala ko ba transparency? Nung kayo ba ay bumili ng helicopter at saka aeroplano, sinabi ba nyo sa mga
mga kaiglesia ninyo. Transparency pala. Kaya yung kanilang placard na yan, we need to campaign, a rally for transparency and better dapat ay sa kanila po yan. Una natin, ako bilang isang ministro po dyan, may mga pangyayari po dyan na, kapatid na Jeriel, nawawala ang transparency. Saan napunta ang perang ito? Di ho ba? At saka ito na lang, yung pagpapagawa nila ng Philippine Arena, yan ba'y kanilang iniugnay sa mga miyembro na mga nagsipag-abuloy? Dapat ay kanilang sinasabi, mga kapatid, magpapagawa tayo ng Philippine Arena. Pinakamalaki na indoor arena sa buong mundo. Oh, ano ang inyong sagot? Opo, hindi. Sila po ang siyang nagpapasya at ang itong mga miyembro, abay, tuwan-tuwa naman, hoy, meron tayong pinakamalaking building. Aba, ang sabi noong kanilang i-dedicate po yon, nagsalita yung isang tagapagsalita nila, na yun yata ang General Evangelist, nang sabi ito'y ating ipinatayo sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Oh, pagkatapos, nandoon na yung sumasabi na nakatupis, nandoon na yung mga iba't ibang mga show, basketball, etc., na pinaupahan nila. Sa kabanalan ba yon? Hindi sa kabanalan Para sa yun. kanila, para sa kanila, kabanalan nila yon. Kasi pagsunod yun sa pasya ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Doon sila nababanal sa pagsunod Doon sa sila nababanal, leader pagsunod nila. yun eh. Ngayon, kahit nga ano sabihin nun eh, kahit na sabihin niya, sila, dapat panagutin natin, kaya gusto natin magkaroon ng transparency ang gobyerno, gusto natin magkaroon ng transparency sa lahat ng bagay ang gobyerno na yan. Oh. Ayan. Kahit ako, hindi ako transparent, pero sila, pagkaisahan natin, makipagkaisa kayo sa akin, mai-transparent natin yung mga yan. At better democracy ang ating isisigaw, mga kapatid. Sumunod ka't makisama kayo sa akin. Yung sinasabi ng tagumpalang pangkalahatan nila, di ba? Kahit ako, ayoko ng democracy. So, bakit niya nasabi mong ayaw mo na niya ng democracy? O sige nga, bumoboto ba kayo ng ayon sa kagustuhan nyo? Hindi naman. O di kayo demokrasya. O, di ba? O, una, merong daw anyang eleksyon para maging tagamalang pangkalahatan. Gayahin nyo yung sa Vatican. Ha? Bakit puro pamilya nyo lang ang nananalo dyan? O, yan, demokrasya ba yan? Hierarkiya yan. O, transparency ba yan? hindi transparency, hindi democracy ang ginagawa ng iglesia. Kaya sisigaw ang iglesia, nakakahiya po yan eh. Kasi iglesia ka, tapos sisigaw ka ng democracy, transparency. Pagkatapos yung sarili mong religion, hindi transparent at saka hindi rin democratic. Bakit? Pamilya ang nangunguno sa inyo. Hindi naman kayo. Mag-i-eleksyon kuno, ang mananalo kapamilya rin. O, ilang eleksyon na yung ating pinlay na babae, ano sabi niya nung nakaraan? Nang sabi niya, diyan ang wika, dumalo ay 2 milyon. Hindi naman pasya ng 2 milyon yun eh. Pasya lang yun ng isang tao, si Manalo. Boses yun. Boses ng Manalo. Sabi niya. Ang nasusunod doon. Totoo naman Tapos po yan. yun eh. Tapos Tuloy, nag-endorso ng politiko. Di ba? Bakit nyo i-endorso mga politiko? Alam nyo, nung araw, nung mga bandang 1980s, 90s, wala pa nitong mga ganitong mga platform eh. Yung social media, wala tayong masyadong, hindi ganitong kaganda. Ngayon, meron ng TikTok, meron ng YouTube, meron ng kung ano-ano eh. Di ba? Merong X, merong maraming plataforma para ka makapagsalita sa kabuuan ng mundo na may makikinig kahit papano may makikinig sa iyo. Ngayon, alam nyo, yung isa sa paborito kong artista, komedyante siya pero hindi siya talaga para sa akin eh, natutuwa ako sa taong ito eh. Tapos kumandidato rin ito nung araw eh. Kaya lang namayapa na siya ngayon. Pero nabuhay uli dahil sa social media. Ha? So, may sinasabi ba siya? meron sinasabi to eh. Maganda yung napakinggan ko sa sinabi. Kaya noong pang-araw, gusto ko na tong taong ito. Ito'y talent din sa radyo eh. Sa radyo. Magaling siya. Meron niyang radio program. Ito po si Rod Navarro. Ayan. Kung kilala niyo si Rod Anong sinasabi? Pakinggan nga natin yan. Pakinggan natin sinasabi ni Rod Navarro. Ito ho ha. Thank you.
Oka, bago ako magpaliwanag napon ako medyo gumanda yata si Maring Winnie ngayon. Bueno. Hindi rin ako bro. Bueno. Pawalang galang na sa kabila ng aking kandidato. Kaya, kandidato. Torso nitong grupo na ito. Tatapatin ko kayo. I will not lie to you because my policy in life is to tell you the truth about my yesterday. If I do not do that, you will not believe me today. Ako po hindi sang-ayon na ang relihiyon makialam dito. At dapat ang relihiyon, sapagkat nasa relihiyon sila, nasa Biblia sila, nasa misa sila, nasa simbahan sila, ang Panginoon Diyos ang i-endorso ninyo. Huwag kami. Yan. Ang Panginoon Yan. Diyos ang i-endorso ninyo. Kasi Biblia gamit nyo eh. Yan ang sandata ng isang religion. No? Ang religion na tinutukoy ko, yung iba't ibang mga simbahan dyan. Yan ang sandata nyo. Yung mga salita ng Diyos. Ang Diyos at ang Panginoong Yahusya na siyang Kristo ang i-endorso natin sa tao. Ba't kung sino-sino i-endorso mo? Ngayon, pag botohan na, di bumoto tayo kanya-kanyang boto. Yun ang demokrasya eh. Ngayon, kukontrolin mo. Teka muna. Itong religion na to, magkakaisa to sa lahat ng bagay. Rather, tinuro ng Biblia ang lahat ng bagay, magkaisa kayo, isang Diyos, isang Panginoon, isang bautismo, isang pag-asa. Doon kayo magkakaisa. Hindi doon sa isang boto. Wala nun. Kaya saan kayo napunta? Noong isang boto na yung sinasabi nyo, gumamit kayo ng talata ng Biblia. Ano sinasabi nila? Sabi niya ng Panginoong Yahusya, ibigay sa Panginoon ng sa Panginoon at ang sa Diyos sa Diyos. Sabi na, bigay sa kay Cesar pala, bigay kay Cesar, ang kay Cesar at ang sa Panginoon ay sa Panginoon. Ngayon, ang sabi nila, anuan niya ang kay Cesar? Sino si Cesar? Ang Cesar ay kumakatawan sa gobyerno. So ibigay natin ang para sa gobyerno. Ano ang para sa gobyerno? Ang para sa gobyerno daw ay ang inyong ating boto. Ano naman ang para sa Diyos? Yung pagkakaisa. Kaya magkaisa tayo sa pagboto. Parang ang ganda pakinggan, no? Pero alam nyo ba, pinilipit na doktrina yon. Bakit? Pilipit Unang yun. tanong, pilipit yung Brad. Unang pinag-uusapan doon, ang tinatanong sa ating Panginoong Yahusya doon ay, Guro, dapat ba kaming magbigay ng buwis kay Cesar? Yun ang tanong eh. Dapat ba kami magbayad ng buwis kay Cesar? Anong sagot ng Panginoon doon sa tagpo na yon? Bigyan niyo ako ng coin. Binigyan siya ng coin. Pinakita niya yung coin. Sino ang naka-litrato at naka-inscript ang pangalan sa coin? Ang sagot ng mga Pariseo, di si Cesar. Ito, bigay niyo kay Cesar yung kay Cesar. Ibigay niyo yung sa Panginoon para sa Panginoon. Ano yung kay Cesar? Yung buwis. Ano yung sa Diyos? Di yung handog. Hindi ba? Ibigay niyo sa Diyos, ibigay niyo kay Cesar. Pero ang paliwanag ng iglesia diyan, ibigay daw ang boto sapagkat ang kay Cesar ay boto at ang Panginoon sa Panginoon ay pagkakaisa. Hindi yan ang mensahe doon sa mga talatang binabasa niyo. Diyan galing yung kanilang black voting. Kaya yung black voting, sinasabi nila sa mga miyembro, kinukumbinsi yung mga miyembro. Taxation ang pinag-uusapan doon. Ikalawa, sino ba ang binoboto nyo? Si Cesar? Hindi nyo naman binoboto gobyerno eh. Ang ibinoboto nyo, kandidato na gustong magtrabaho sa gobyerno. Tama, politiko. Yeah. Sabi nga ng Biblia, gamitin ninyo yung common sense. Bakit? Huwag kayong gullible. Bakit? Yung mga taong yan, na mga preacher, dadayain kayo niyan. Ayan, hindi mo naalata, nadaya ka na. Alam mo, pati yung mga pulis, pinaghihiyawan ng mga ministro. Ewan ko kung ministro yun. Pati yung mga pulis, pinaalis doon. Dapat daw doon sila sa perimeter. Ayaw nyo ba yung nakahalubilo sa inyo? Kung nasa perimeter sila, malayo. Pagka nagkagulo kayo, may gumulo dyan sa inyo, tatakbo pa sila. Naku, maraming masasaktan. Bago pa. Samantala kung kahalubilo nyo na yung mga pulis, sino manggugulo ron? Pumunta ba yung mga pulis doon para manggulo? Pero, para kayong sabi nga yung mga tao ditong yung mga tao ditong salbahe dito sa Amerika, no? Sinisiraan yung mga pulis, parang dinidegrade nila. Na yung pa mga manggugulo, yung mga pulis. Law enforcement nga yan eh. Magrarally kayo, binigyan kayo. Tapos sabi pa nung nakikita ko sa video, may baril ka. Natural, may baril niya, pulis yan.
Sabi, wala ya. Talagang pati yung common sense sa pananampalataya, common sense sa araw-araw, nawala na. Nakita niyo, kapatid na Erning? Wala Kaya na. kung meron kayong endorso niyo yung utos ng Diyos. Ngayon, yung konstitusyon ng Pilipinas, pabayaan nyo sa mga politiko yan, hindi para sa mga ministro yan o sa mga pare. Kung gusto nyo, di wag kayong pare, wag kayong rabay, wag kayong ministro, wag kayong kung ano pa man ang tawag doon, imam. Balis kayo dyan, pumasok kayo sa politiko, yan ang pagbutihin ninyo. Tapos, yung pananampalataya nyo, hindi nyo po pwedeng yun ang ipatupad nyo doon sa kundi yung konstitusyon. Kasi Biblia, konstitusyon. Di ba? Hindi mo pwede pagsamahin. Hindi. Kung sa Biblia ka, ang utos sa'yo ng Biblia, pasakop ka doon sa gumaganap sa konstitusyon. Yun ang utos sa'yo eh. Tama. Di ba? Ngayon, kung ikaw naman nandito sa konstitusyon, tiyakin mo na yung iniuutos, yung kabatas na yan, nakabatay sa batas ng Diyos. Yan yun eh. Pero hindi mo pwedeng pagaluin yan. Nakasulat din yan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon eh. Hindi ba? Nakasulat yun. Yeah. Yeah. Ngayon, dito ay ang masama doon sa mga miyembro, bagamat marami ang mga napagod, ayaw nang pumunta. Kasi ang estimate noong una ay mga sa 650,000. The first day. The second day ay nag-decrease, Brad, ang number. Ang sabi ay naging 200 something na lang. Siguro napupunan nitong mga leader nitong si chairman na kumukonte, teka muna, gawin na lang nating dahilan yung sinabi nitong si Aimee para sabihin natin na, kaya ayun ang dahilan. Kaya hindi naman namin pinahintulutang sabihin niya yun, sinabi niya. Kaya tuloy, baka magkagulo. Kaya itigil na, pauwi na mga kapatid. Kaya imbis na 3 araw na plano nila, naging 2 na lang. Yeah. Gracious exit. Di ba? Ano lang ibig sabihin? Naintindihan na ng mga kapatid. Hindi na bulag. Doon sa pangyayaring yon, marami ang nagising, kapatid na Jeriel, na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At ang sabi nga po ng iba, kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari doon, hindi na ako sumama. Marami nagreklamo, nakasuot ng t-shirt na nakasulat Transparency and Better Democracy. Kaya bakit ganon? Sapagkat sumusunod sila sa bagay na hindi mula nila inaalam ang motibo. Diba? Dapat alamin muna ng mga tao o ba ang mga tagasunod nila, ano ba motibo ng leader natin? Kasi ang leader naman nila ang nagpapasya. Dapat alamin nyo muna ang motibo ng leader ninyo, kung yan ay maka-Diyos, kung yan ay makalupa. Pagka yan ay makamundo, abay mag-ingat-ingat kayo. Baka pati kayo ay mapariwara. Alam niyo, may sinabi ang Panginoong Yahushua, no? Ang sabi niya rito sa 15:14, ang sabi ay Jesus warns his followers to leave them alone because they are blind leaders of the blind. Okay? Kaya pagka blind ng leader ninyo sa sentidong dinadala kayo hindi na sa pangangaral ng ebanghelyo, hindi na sa pag-iendorso sa aral ng Diyos, aral ng Kristo, ay isa ng kahulugan noon. Nabulag na siya. Kung kayong tagasunod ay sumunod sa isang bulag, pareho kayong mahuhulog sa hukay, mapapariwara. Kaya dapat talaga sa mga miyembro, hindi kapanatikuhan. Kailangan ay bukas ang pag-iisip ninyo. Suriin ninyo bago niyo gawin. Sapagkat pag napasubo na kayo, wala na pong lunas, kundi pag napasubo na kayo, gulo. Masasaktan yung mga miyembro. Ano mangyayari sa buhay ng mga miyembro? Di po ba? Kaya kailangan tiyakin muna kung ano motibo ng aming leader. Baka ito ay mayroon siyang vested interest, mayroon siyang layuning pampolitika. Kayo'y relihiyon ang inyong dinadala. Yun ang inyong itinataguyod. Kailangan tiyakin ninyo bago kayo sumunod, ang leader ba namin, dinadala kami sa tama o dinadala na kami sa pamumulitika? Ito'y relihiyon. At ang sabi nga ng Kristo, kapatid na Jeriel, may sinabi ang Panginoong Yahushua. Ang sabi niya ay ganito. Ayan o. Dito mayroon siyang sinabi. Sa John 18:36, pakibasa natin, baka pwede nating mabasa yan. Sa John 18:36. Sapagkat ang sabi nila, 18:36. 18:36. Tagalog, 18. Tagalog, yeah.
Ayan. Teka ha. Ano po Basahin natin. natin yan, talatang yan. Baka nakakalimutan, baka hindi binabasa sa kanila yan. Ayan. 18. 1836 ng John. Oh, Ayan. yan. Sumagot si Yahusha, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga, yun, sabi nga, ang aking mga alipin nga ay nakikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi dito o hindi rito. Ayun. Sino may sabi niyan? Ang Panginoong Yahushua. Ang kaharian niya hindi dito. Di ba? Yeah. Kung ang kaharian niya ay dito, ang aking mga sabi niya, yung aking mga alagad, mga tagasunod. Ha? Ayan, sabi niya, sumagot si Yahusha, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y Ayun. huwag sa mga Hudyo. Ayun, kapatid. Kung ang mundo ang kaharian ng Kristo dito sa mundo, mag-rally tayo para dito sa mundo. Pero ang rallying ang Kristo, ang kaharian niya sa langit. So dapat po, ang i-endorso natin, aral ng Diyos para tayo madala doon, makarating sa langit. Sabi nga ni Mr. Rod Navarong, pinapagpahinga na ng Panginoon Diyos. Kung meron kayong i-endorso, yung mga religion, hindi ako believe dyan, hindi ako follow dyan, ayoko niyan eh. Ang ini-endorso kung sino-sino, ang i-endorso nyo, ang Diyos, wag kami, wag yung politiko. Kita nyo, mabuti pa yun. Buti pa yun, Mabuti pa yun. Alam niya ang kanyang paninindigan, di ba? Huwag kami i-endorse nyo. Oh. Yeah. Kita ba ninyo yon? Kaya ito'y sana ay pampagising ito sa mga kaibigan natin. Magising-gising naman tayo. Mahal natin yung mga iglesia. Mahal natin sila eh. Kami po pumupuna, hindi para manira, kundi para makita nyo yung isang point of view na kasi mahirap yung, alam nyo ba yung nakataburete, yung kabayong may taburete? Ano ba yung taburete? Yun yata yung dito. Yung, no? Pagka meron kang ito nakalagay dito ganyan, no? Hindi mo nakikita yung wala yung peripheral vision mo, wala, nakakonsentrate ka doon. Kaya nga nung ganwin na yung mata natin, na kahit tumingin ka doon, nakikita mo pa rin dito. Hindi ba may peripheral? Bakit? Kasi nga kailangan matanaw mo yung mga nangyayari sa paligid mo eh. Ngayon, kami po, isa kami sa mga point of view. Huwag kayong magagalit. Sabi nga nung isang vlogger eh. Alam niyo, pagka yung vlogger eh, Biblia na yung binabasa para sa akin eh, hindi na vlogger yun eh. Yun na yung ginagamit ng Satanas para iligaw ka na sa pananampalataya mo eh, di ba? Oh. Pwedeng, sa iba, bulaang propeta kami. Ganun yan eh. Yung ibang hindi naman kami kasama doon sa iglesia. Ang tawag sa amin ng mga iglesia, mga bulaang propeta na eh. Pero alam niyo ba, sabi nga nila, kapatid na Erning, ang bulaang propeta daw nakadamit tupa eh. Di ba? Ano daw yung damit tupa? Sabi nila, ang damit tupa. Sino ba dumamit ng tupa? Ay, di ba, ang tupaan niya, ang kordero ay ang Kristo? Sino tumulad sa pananamit ng Kristo? Basahin natin doon sa kanilang aklat daw ng Katoliko, na ang pare habang nagmimisa ay nakadamit tulad ng damit ng Kristo. Edi sila niya tumulad sa damit ng Kristo, kaya sila yung bulaang propeta. Paano yung protestante na naka-Amerikana? Bulang propeta. Yung saksi ni Jehovah, dahil hindi na bulang propeta. Yung mga nakabarong, dahil hindi na bulang propeta. Sabi nga, yung inyong mga merong butas palagi. Pwede tayong mag-questionan eh, di ba? Pwede kayo sumagot. Pero kung sasagot kayo, wag galit. Wag yung akala nyo, pipilitan nyo yung sagot nyo. Pagka naman medyo yung sagot nyo hindi nyo na kayang ipaliwanag, ibato nyo na yung tuwalya. Parang boxing yan eh, di ba? Yeah, give up na, surrender na. Give up na eh. Puro bukol ka na eh. Ayaw ka pag give up eh. Ito mo, 177 times na yata natin sinasabi yung, paliwanag niyo yung Mateo 18, paano naging tala, yung tali. Ha? Paano naging talaan yung talian? Sige, paano naging talaan yun? Bugbog na kayo ron, ayaw nyo pa sumagot, ayaw nyo pang ibigay yung tuwalya eh. Di ba? Bigyan nyo yung tuwalya. Yeah. Sasabihin nyo lang, alam nyo, tama yung dalawang kalbo na yun eh. Sabihin, tama sila eh. Bakit? Hindi naman talaga to eh. Ba't di nyo magawa? Kasi napapaniwala nyo na yung marami. So, kung aaminin ninyong nagkamali kayo, yan ang problema eh.
No? Kung aaminin yung nagkamali kayo, ano ang gagawin nyo ngayon? Ha? Sasabihin nyo ngayon. Kasi ang sabi ng mga ministro dyan, brother, yun daw pasya ng kalang tagamalang pangkalatan, hindi daw mali yun. Lagi daw tama yun. Nako. Kaya kailan pa man hindi sila aatras na umamin sa mali. Kaya yung itinakwil nung kanilang leader yung nanay, pinakulong yung kapatid, tama pa rin. Hindi ba? Para sa kanila, Tama pa rin para sa kanila. Pag itinakwil ko nanay ko, tama po yan, tama po yan. Kita mo, magiging tama kahit mali. Ha? Kaya nga sabi ng Biblia, kapag sabi ng Diyos, no, kayo yung mga templo yung mga tao. Kayong iglesia, ang mga templo ay yung iglesia. Yung iglesia, mga templo kayo. Yung mga tao, mga templo kayo. Huwag nyo nga sisirain yung templo ko, sabi ng Diyos. Doon sa mga mangangaral. Paano sinisira? Ba, kinokorrupt ninyo ng maling doktrina. Ayan yung maling doktrina Kaya kita mo kung paano mag-aasta yung mga iglesia, wala na yung kababaan ng loob, yung kumpanya, yung paggalang sa otoridad, nawala na. Nawala na. Alam mo, noon pa naman yan hindi lang yan dyan kay Mr. Ed Hindi lang naman yan dyan Kahit noon pa Di ba? Natatandaan ko noon si Corazon Aquino Itinexto pa doon sa Tondo di ba? Ang sabihan niya daw ni Cardinal Sin, merong inihulog ang langit para sa bansang Pilipinas. Sabi ni Cardinal Sin noon, yun daw si Cory Aquino. Ayan ang sabi ng ating dating pinuno. Sabi niya, ano ba inihulog ng Diyos mula sa langit? Di ba demonyo? Isipin mo, maling paggamit. Hindi naman si Cory Aquino yung demonyo Di ba? Hindi siyang tinutukoy doon sa talata, pero ginamit. Pero tinanggap yun. Tinanggap natin yun. Oo, tinanggap natin yun. Di ba? Tinanggap natin. Sapagkat sinabi niya Ang sinabi niya. Kaya sabi ng Diyos, gigibain kita Kapag ginigiba mo yung templo, yan, nagiba nga. Giba na. Di ba? Giba. Bakit? Hindi mo na maibabalik yan Nakita na ng buong mundo kung ano ginawa mo sa sarili mong magulang at sa mga kapatid mo. Nakita na. Ngayon, ang aming panawagan bilang mga, sabi nga, mga mananampalataya rin na katulad nyo. Sumasampalataya naman. Sa susunod, kapatid na Erning, talakayin natin kasi alam nyo, yung maraming vlogger dito sa YouTube, sa iba't ibang sinasabi nila, yung mga iglesia, bumabanat sa iglesia, di ba? Yung mga iglesia, sipin mo yan, siya ang Kristo, tao lang, hindi Diyos, samantalang si Manalo, anghel. Hindi kayo nagkakaintindihan. Sabi, babalitaktakan kayo sa hindi nyo naiintindihan. Ipaliliwanag po namin dito yan, kapatid ni Erning. Bakit? Paliliwanag natin yan. Yan. Pagkatapos yun nga, bula ang propeta daw yung mga pare. Di ba? Bakit ganun? Alam niyo, meron kaming babasahin sa inyo sa susunod. Isang napakagandang talata. Tayo na mga sumasampalataya at naniniwala na may Diyos at may Kristo. Yung paniniwala nga lang ng Katoliko, ang Diyos, Kristo at Espiritu Santo, iisa yung tatlo. Hindi isang persona yung tatlo. Ibig sabihin, persona. Hindi ang paniniwala ng Katoliko, hindi sila iisang parang ikaw na meron kang kaluluwa, meron kang espiritu, at saka meron kang katawan. Hindi ganoon ang pagkapaniniwala ng Katoliko doon. Aalamin natin yun kung paano para magkaroon tayo ng teka muna, bakit ba ganoon naging paniniwala ng Katoliko? Yun nga, meron ako narinig kanina na ang sabi, yung Iglesia ni Cristo, sinasabi nila, wala nang ginawa kundi manira ng kapwa nila nananampalataya. Sila lang ang tama, lahat mali. Ang totoo, may mga masasabi kaming mali din ng Iglesia ni Cristo Di ba? Lahat tayo may mali. Lahat tayo magkakamali. Bakit? Lahat tayo tao. Lahat tayo ay hopefuls para sa kaligtasan. Yan lang yan So, meron tayong susundan. Yung tunay na reliyon. Ang tunay na reliyon, hindi po organisasyon. Ang tunay na reliyon ay tao. Sino yon? Sabi ng Kristo, pinagsisikapan niyo akong patayin. Ano sabi niya? Kapag narinig? Na taong nagsasaysay ng katotohanan. Meron siyang isinasaysay na katotohanan Ang Panginoong Yahushua siya'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Asan yung katotohanan na yun na isinaysay ng Panginoong Yahushua? Nakasulat sa Biblia. Ngayon, pag binasa ng tao, may iba't ibang interpretasyon at iba't ibang pumapasok. Ngayon, iba't ibang pumapasok. Tapos yung iba mangangaral base doon sa pagkakaintindi niya
doon sa nakasulat sa Biblia. Tama o hindi? Ganun na nangyayari, di ba? Ano? Bias. Kursunada yung tinuro ng isa, magte-texto ko, ganito, ito. Pero tas aawayin niya yung kabila, sabi niya, mali ka, tama ako. Alam niyo mga kapatid, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Okay? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Ngayon, pag sinabi ko, di ba, kapatid Erning, mali ka. Ako tama. O, ako mali, ikaw tama. Eh, wala tayong napapatotohanan dun eh. Kasi yung Wala. tama mo pwedeng maging mali. Yung tama ko pwedeng maging mali. Yung mali mo pwedeng maging tama. Di ba? Mhm. Kasi mga tao tayo eh. Pero pag sinabi natin, ano ba ang tama ayon sa Biblia? O ayun, yung Biblia. Hanapin natin yung tama. Tama. Yun ang hanapin natin. Yung nakasulat sa Biblia, madali namang maintindihan eh. Katulad niyan, ang tinatalian ninyo sa lupa, tinatalian sa langit. Ano ang interpretasyon ng Iglesia ni Cristo dyan? Pag itinala ka ng pamamahala sa lupa, itatala ka ng Diyos sa langit. Wow! Ang laking jump nun. Ngayon, una, bakit ang sabi doon, anuman, hindi sino man? Eh ano ba tinatala mo? Furniture? Hindi naman. Tinatala mo ba kotse? Hindi naman eh. Gamit? Hindi. Ang tinatala mo tao. Kaya tama yung sino man. Pero yung anuman, so, pag itinala mo, ito po, nire-register ko, itong anumang ito, itong anuman to. Ano ba to? Silya. O yan. Gawa saan? Gawa sa ganito. Inventaryo. Inventaryo. O ini-inventaryo din doon sa langit. Ganun ba yan? Hindi. Unawain natin mabuti. Basahin niyo yung numero 5. Yung 15. Magsimula kayo sa 15. Malalaman niyo kung ano pinag-uusapan doon. Kung ang kapatid mo nagkasaalalaban sa iyo, yung nga kanina, sinabi ni kapatid na Erning. Yan dapat ginawa ni Amy. Hindi. Ginawa niya. Ginaya niya yung pinuno. Public. Di ba? Na tinira yung kapatid eh. O, edi ito. Yung kung ano man ang, sabi nga, pag nga kapatid mo nagkasala sa iyo, puntahan mo, kausapin mo, pakilala mo sa kanya ang kanyang mali. Kung siya'y makinig sa iyo, nagwagi ka sa iyong kapatid. O, tapos ang nakasunod nun, kung hindi siya makinig, magsama ka ng 1, 2, 3, magiging saksi. O, di ba? O, kung hindi siya makinig sa kanila, pahayag mo sa iglesia, sabihin mo sa ministro o sa ano pa man. Ngayon, pag sinabi mo na sa ministro, ang bilin doon sa ministro, 18. Ano yun? Ano man ang inyong tatalian sa langit, sa lupa, yung tatalian sa langit, ha? Tinalian sa langit. Ngayon, may magandang salin doon. Ang salin doon ng yung amplified version ng Biblia. Whatever you bind on earth, di ba? Bind. Whatever you bind on earth. Tapos, open parenthesis, close parenthesis na ang ibig sabihin ng bind, forbid, or declare unlawful on earth must be the one that was already declared in heaven. Yun! Yun Yeah. ang mas naintindihan ko yun. Dati, nung tinitexto ko yun, ako yung ministro pa dyan, brother, pumapasok, parang ang gulo nitong talatan to. Di ba? Parang ang gulo eh. Kasi alam mo, merong nilikot, pero hindi mo hindi pa pinakikita ng Diyos. Pero ngayon, Hindi pa. sa atin, pinakita na sa atin. Yan po, mga kaibigan. Kaya, diyan mahusay ang mga lingkod ng Diyos. Sa Biblia. Okay? Kaya ang Biblia, ang ating endorso sa tao. Hindi kung ano-ano pa man. Huwag natin pakialaman yung kung nasan man bansa tayo. Bilang mamamayan, makikialam ako saan? Sa konstitusyon. Pag mali, sasama ako doon sa mga tao. Pero hindi yung sa pangalang religion ko. Sa pangalang Amerikano. Ayan. I'm an American. Kasi ngayon, Amerikano na tayo, kapatid na Erning, di ba? I'm an American and I love this country and I'm going to make certain that the Constitution will be upheld by everybody. Oh, yun. Basta mamamayan, as an American. As a follower of Yahushua. Well, that's not my cup of tea. No? Hindi yan ang cup of tea ko. Kung ako'y iglesia, naggamaganap ako as a follower of Yahushua, I will declare about the law of Yahushua. I will follow the law of Yahushua. If somebody is explaining it wrong, I'm going to tell him, could this be the right thing? Ituturo ko doon sa Biblia. Sa palagi mo ba tama itong sinasabi, kasi yung sinasabi mo medyo naguguluhan ako eh. Pero itong sa pagkakaintindi ko, ito ano sa palagay mo? Mag-usap tayo. Di ba? Yun. Maginoo. Yun, Maginoo. Sa makatwid, yan tayo. Bilang kung iglesia pag-usapan o religion pag-usapan, diyan tayo mag-usap. Pagdating sa konstitusyon,
As a Pilipino, kung Pilipino ka, sige, pumunta ka doon. Pero yung iglesia pupunta doon, mali. Para sa akin, hindi tama. Hindi nyo arena yan eh. That's not your Hindi. job. So, brother, Mr. Brother Eduardo, sana kung minsan ako naman inaanak mo rin eh. Inaano ka ba noon? Kailangan ako sa kasal niyan eh. Pero sabi nga, the thing is like, you know me, I know you. Sabi nga, wala akong masamang tinapay sa iyo. Ang masamang tinapay sa akin, yung maling gawa, no? Hindi pwedeng sabihin mong wala kang maling gawa. Maling-mali yung ginawa mo sa nanay mo. At ang ginawa nyo ginawa mo sa mga kapatid mo. Maling-mali yon. Ginawa mo rin sa amin eh. No? Maling-mali yon. Huwag ganun. Di ba sa Diyos ka? Kung sa Diyos ka, pag-ibig ang dapat pairalan mo. Hindi yung ang iibigin mo lang, yung kasama mo. Ibigin mo rin kahit hindi mo ka panampalataya. Okay? At ang pag-ibig sa hindi ka panampalataya, ituwid mo sa pamamagitan ng aral ng Diyos sa malumanay na pamamaraan. Wala na nung, sabi nga masyadong, kayo doon din ako natuto sa kanila doon kay Joe, sa kaibigan natin si Joe, kapatid ni Ernie. Siya yung nagpasipulo nung yung sinasabi, argumentum ad hominem. Di ba? Alam niyo masama yung argumentum ad hominem eh. Ba't nag-argumentum ad hominem kayo? Di ba? At ang isa pa nasa nakatawag sa akin doon, itong dalawang spokesperson ng mga ministro, naka-t-shirt, bira ng bira, Yeah. Ako, itong mga ito, hindi man nag-iisip eh. Napakasangkapan sa isang bagay na hindi naman dapat nilang gawin yun. Dapat ay magaling kayong mag-teksto ng salita ng Diyos, pero hindi yung twisted, hindi yung distorted, hindi yung inyong in-explain sa isang paraan na I said Jesus, na kung magbasa kayo ng talata, hindi yung ibig ng sumulat at ang ibig noong nagsasalita, ang itinuturo nyo sa tao, kundi yung biases ninyo. Mali po yun. No? Kaya nasasabi nating mali sapagkat inililigaw nyo ang tao. Sabi nga ng Biblia, kung inililigaw ng leader ang kanyang tao, ibig sabihin, bulag yung leader. Pag bulag ang leader, bulag din ang sumunod sa kanya, saan ang kanilang kahahantungan? Parehong mahuhulog sa hukay, mapapadura. Ayaw namin noon. Ang dami namin kaibigan dyan sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. O mga mahal naming kaibigan at mga bunga natin dyan. Panahon na para imulat nyo mata nyo. Itong mga nangyayaring rally na ito, ay ipinahihintulot ng Diyos na mangyari ito para po mamulat kayo sa katotohanan. Sapagkat kayo ay parang nasa Ehipto. Diba? Yung mga anak ng Diyos ay gusto ng Diyos na mapalaya sa kukot paghahari nitong si Paraon. Matigas ang ulo nitong leader, ayaw niyang pakawalan. Nagbigay ang Diyos, nagpadala ang Diyos ng 10 salot. O diba? Yan pa bang hihintay ninyo? Alam ninyo, hindi ibig sabihin kung siya'y nakaupo pa, no? Yung leader ninyo ngayon ay nasa kanya pang Espiritu Santo. Sapagkat si Saul, tandaan natin, nang siya po ay tinakasan na ng Espiritu Santo, hindi kaagad-agad naalis siya sa paghahari. Hari pa rin siya. Pero ang kanya pong naging kalagayan ay kahabag-habag sapagkat naging mali na ang kanyang desisyon. Nagiging matatakotin na siya. Bakit? Tinakasan na ng Espiritu Santo. Pero naghahari pa rin ba? Oo. Maaring nandiyan pa siya, tagapamahala siya ninyong tagapangkalahatan. Pero ang espiritong nasa kanya, hindi na espiritu ng Diyos. Bakit? Namamali na ng siya kung saan na kayo dinadala. Kaya ang aming panawagan, magsuri po kayo bago kayo sumunod sa leader ninyo. Huwag yung nabasa ko doon sa Facebook na sabi, basta't kami ay sa aming namamahala. Mali! Dapat ay kami, gayahin natin yung paninindigan ni Pedro. Susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Sino ba yung tinutukoy yung sa pamamahala kami? Di ba si Eduardo Manalo? Siya ba ay tagapagligtas ninyo? Siya ba ay tagapagligtas ng kaluluwa ninyo? Hindi. Ba't kayo sunod ng sunod doon? Ang inyong pakinggan, ang sabi ng Kristo, ang aking mga tupa, kilala tinig ko. Kilala ko rin yung sarili ko, mga tupa. Ang pinakikinggan ng aking sariling mga tupa, ang tinig ko. Kaya tiyakin ninyo na ang inyong susundin ay tinig ng Kristo na nakasulat sa Biblia. Hindi yung tinig ng leader ninyo para sa kanyang sariling
kagustuhan at kapakinabangan. Yan po ang aming sinisishare sa inyo. Yeah, kaya mahal namin ang lahat ng tao sa buong mundo. Kahit pa yung Oo. na nangyayari diyan ngayon, yung mga isipin nyo diyan sa Africa ngayon, yung mga Sa taga-suot ng Nigeria, Kristo, yung mga sumasampalatay sa Kristo, sa Biblia, minamasak. pinapatay. So yan ang talagang tinatawag na pag-uusig, di ba? Yung nagbubuwis ng buhay, pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Kristo. Sabi nga alam nyo kapatid na Erning, lahat ng sumasampalataya doon sa anak ng Diyos na Kristo, no, na siyang Kristo, ay dapat natin silang mahalin. Sabi nga ni Apostol Pablo maliwanag di ba? Sabi ni Apostol Pablo ano man ang kanilang layunin sa pangangaral ng tungkol sa Kristo, masaya ako. Bakit? Sapagkat sa ano pa mang paraan ay naipangangaral nila ang Kristo. So Tama. hindi siya nalulungkot, di siya nagagalit doon sa mga ngaral. Ang pinangangaral niya yung pananampalatayang Kristo Magkakaiba tayo ng pananaw Okay, tingnan nyo Isang point lang na magagamit natin yung ating sentido común. Karamihan ang tawag sa Kristo, Jesus. Mm. Ang nagbigay ng pangalang Jesus ay ang Iglesia Katolika. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, ang Iglesia Katolika pinamumunuan ng mga bulaang propeta. Bakit naniwalaan ng Iglesia ni Cristo na ang pangalan ng tagapagligtas ay Jesus? Nakita niyo? Galing pala sa mga bulaan. Galing yun sa mga bulaang propeta. Bakit kamo natin nasabing hindi naman yun ang talagang pangalan ng tagapagligtas? Pangalan Kastila yun Hindi yun ang pangalang ibinigay ng Diyos. Ang sabi ng Kristo, yung pangalan mo na ibinigay mo sa akin. Nakasulat yun. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya doon sa Biblia, nakasulat, Jesus ang pangalan. Teka muna, medyo hindi yata tama to. Bakit? Kasi ang Biblia ay Hebrew tsaka Greek, di ba? Pero ang totoo, ang nagsalita ng Biblia, salitang Hebrew. Ano ba ang salita ng mga apostol? Ano ba salita ng Kristo? Aramaiko. May bahid na Hebreo, di ba? So, yun ang salita. So, ang Kristo ay Hebrew or sabihin natin Jew. Walang pangalang Jesus na Hebrew. Okay? So doon pa lang medyo dapat magtanong na tayo Ngayon, sabi pa ng Iglesia, ang Biblia ay salita ng Diyos. Para sa akin, ano yung kapatid na Ernin? Vague at saka questionable. May babasahin ako doon sa Biblia. Sabi ng Iglesia, ito daw salita ng Diyos. Basahin natin. Sabihin natin, kung talagang, sabi nga kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka. Sino nagsasalita doon, kapatid na Erning? Si Satanas. Salita ba ng Diyos yan? Hindi, ipinahintulot lang ng Diyos na may pasulat doon. Inspired by God. Words inspired by God to be written. But those are not the words coming from God. Those words came from Satan, from the devil. So, yung sasabihin mo, ang Biblia, salita ng Diyos, medyo vague ka masyado. Ang Biblia ay kinapapalooban ng mga salita ng Diyos at ang mga salita ng Biblia ay inspired ng Diyos mismo. Yun, mas maganda. Di ba? Dikahon ka. Mahilig yan ng iglesia, di ba? Dikahon. Ngayon, ano na? Dikahong butas-butas. Yun na nangyari. Huwag kayong magdaramdam. Pakinggan niyo yung sinasabi namin kasi isipin nyo, ilan taon nyo ako kasama dyan na nagtuturo ako dyan. Magkakasama tayo sa lokal. Maaayos yung lokal na nagsama-sama tayo. Bagamat, dyan sa iglesia, Brad, pag hindi ka kursunada, isa lang ang gagawin ng mga miyembro Iulat ka hindi para maituwid ka kundi para mapalayas ka, para maparusahan ka. Kaya kita mo, meron silang tuntunin dyan. Sige, pauwiin yan. Kung nasa Amerika, pauwiin. Idistino doon sa pinakamalayo. Ano tawag nila ron? Ay, dako ng parusahan. Pinaparusahan na niya. Isipin yun, hindi nyo ba naisip yun? Kung halimbawa, nandun ka sa isang lokal, magbibigay ako ng isang lokal na alam kong liblib. Halimbawa, dyan sa Limuranin, o dyan sa Banawang. Yan ay isa sa mga lokal dyan sa Bagak. No? Balanga. Sa Bataan. Inilagay dyan galing sa Amerika. Bakit nandyan?
pinaparusahan. Bakit? Ano ba yung lokal nyo? Bartolina. Yun ang tanong ko, di naman Bartolina yan. Ba't nandyan? Di ba? So, isang masamang omen yun. Yan mga puna sa mga palatuntunang isinasagawa ninyo. Kung dyan sumasablay na, di lalo na po, kapatid na Erning, pagdating doon sa transparency para sa gobyerno at demokrasi, lalo kayong sasablay. Bakit? Hindi yan ang tempo nyo. Tama. Bueno, kapatid na Jeriel, palay ko nasagot natin yung magitan ng ating pag-aaral na ito, ang itinanong ng isa sa mga interesado sa pangyayari sa Pilipinas. At Yeah. ito naman pong ating ginagawang ito ay hindi tayo bias, hindi tayo galit sa Hindi. ating kapwa mga kapatid noon sa iglesia. Mahal natin sila. Sapagkat ang masama po doon kung sila'y mali na, ay ayaw pa rin natin silang pagsabihan. Di ba? Pagka ang tao ay medyo nalilihis na landas, wag naman pong gamitin yung pride para, hoy, sino kayo para magtuwid sa aming namamahala? Sino nga naman kami? Hindi po ba? Pero hindi yung amin ang aming ginagamit sa pagtutuwid kundi ang aming ginagamit po, aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Di po ba? Yan ang aming purpose. Kaya sana, sabi nga ni Juan, ni Pablo sa Galacia, sa akin bang pagsasabi ng katotohanan, magiging kaaway niyo na ako? Wag naman po. Kaya kami po, sana ay ituring yung mga kapatid din ninyo, mahal namin kayo, magmahalan tayo. Alam nyo kung may pagmamahalan at walang greediness dahil sa pera, ay magiging peaceful itong ating gobyerno, sa amang gobyerno naroon. Magiging peaceful, magiging progressive ang isang bansa. Yeah, no? Tama yan, kapatid Erning. Kaya nga nagpapaliwanag yung spokesman nila. Bakit? Kayo nagpapaliwanag. May mali. Di ba? May mali Kaya kasi. kinukumbinsin nyo ngayon na yung inyong tama. Huwag na sabihin nyo, alam nyo, tama kayo. We'll be good next time. We are not going, mag-announce na kayo, hindi na kayo sasali dyan. That's it. Isipin nyo na yun daw ay payo at yun ay pagmamahal. Saan ka nakakita ang payo at pagmamahal sa publiko? Sabi mong adik mula sa pagkabata. Tapos yan ang paninindigan nyo. Payo lang yun. Pagmamahal. Ganun ba? Pagmamahal mo ba yun? Ginoong ministrong sumagot doon. Paliwanag mo nga yun, paano naging pagmamahal ng ate niya doon sa kapatid niya? Pagmamahal ba yung ipahiya mo? Naku, mahal na mahal kita. Adik ka. Uy, huwag yung paniwalaan yung kapatid ko. Adik ka mula sa pagkabata. Yan ba pagmamahal? Yan bang pagpapayo? Komot yun ay pamilya. Dapat ay sa pamilya niya pag-usapan yan. Ang ginawa niya sa publiko Ano layunin niya? Para siraan yon. Para ang layunin niya na ma-oust itong kapatid niya at ang mailagay yung gusto niyang tao para siya ay makarating din doon sa hangad niya na pwesto pagdating sa Philippine political aspect doon sa Pilipinas. Alam nyo, kapatid Erning, ito ang magandang pagkakataon ni Senador Amy, di ba? Na mag-publicly siya, pagpaumanin na po ako ng kapatid. Hindi siya nagpamanin. Yeah, apologize. Kababaan ng loob. At saka sabi nga, tandaan natin doon sa dalawang pinakadakilang utos ng Diyos. Sabi ng Kristo, mahalin ng Diyos at ang isa sa pinakadakilang utos din ay mahalin ang ating kapwa. Yeah. Pagka may pagmamahal tayo sa ating kapwa, anong party-partido ng politiko? No, magiging united tayo. Di ba? Sapagkat if you sided to a party, you are not uniting the people. Totoo po yun. If pagka nagbigay ka ng side, dito ako, you are not uniting them. You are dividing the people. Di ba? Kaya ayaw natin ng division. Kailangan natin ng unity para magkaroon po ng asenso ang ating bansang Pilipinas at mas marami pang mga investors ang siyang pupunta roon. Basta't ito po yan. Yung nagkamali, accountability, parusahan. Dapagkat ang sabi ng Biblia sa Roma, ang gobyerno inilagay para magparusa sa dapat parusahan at magbigay ng gantimpala sa dapat gantimpalaan. Sino yun? Yung gumagawa ng tama at mabuti, gantimpalaan. Ang gumagawa ng masama, yun ay dapat parusahan. Yan ang accountability na tinatawag natin. Hindi pwede po na sila ay makaraos na unpunished. Kailangan pa i-punish sila sapagkat nakagawa sila ng kasalanan. Umasa ho kami na itong ating pinag-aralan ay nakapagbigay ng liwanag sa ating lahat. Hanggang diyan po at tayo mananalangin.
Ama naming Yahuwah, marami pong salamat at patuloy kang nahahabag. Pagpalain mo ang mga taga-subaybay ng programang ito at tulungan mo po na magkaroon pa sila ng interes na magsulat sa aming bahagi upang alamin, magtanong at sisikapin po nating ibigay ang kasagutan mo sa kanila sa pamamagitan ng pagbasa sa iyong banal na kasulatan. Amen. Namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay po, good night sa inyong lahat. Good night. po. Good night po.